Dumarami ang mga dating domestic helper na nag-aaral para maging caregiver. Ayon po yan sa Department of Migrant Workers. At ayon pa sa DMW, malaki ang demand para sa mga caregivers sa Europa. Saksi, si JP Soriano. Positive, false, negative breathing. So anong gagawin natin doon? Follow up? Follow up medical assistant as I do rescue breathing. Blow, 1, 2, 3, 2. Blow, 1, 2, 3, 4. Cardiopulmonary Resuscitation o CPR ang isa sa tinitiyak ng TESDA accredited school na ito sa Quezon City na naiintindihan ng husto ng estudyanteng si Bernadette, dating domestic helper sa Saudi Arabia. Pag naipasa ang TESDA caregiving course, tiyak na ang pagkakaroon niya ng NC2 o National Certificate 2 na magiging susi sa paghahanap ng trabaho sa abroad bilang caregiver. Tinututukan ng training dahil sa tunay na emergency, walang take 2. Saan paharap? Palayo sa'yo? Paharap sa'yo? po sa akin. Bakit kailangan paharap sa'yo? Para po makita ko yung Okay, face. kung magpapamit siya. Sabi ni Bernalyn, nasa mahigit 20,000 pesos lang ang unang sahod sa Saudi noon bilang DH. Nakaranas pa raw ng pang-aabuso sa unang employer. Kalaunan, nakalipat at inalagaan ng isang lola na naging inspirasyon para mag-aral ng caregiving. Pwede po mag-elevate. Kasi po pagka DH, wala. Parang doon ka lang eh. Parang hanggat kaya mo magtrabaho, pero yun pa rin yung ano mo. Pero kung kung mag-caregiver ka, pwede kang mag-upgrade. Pwede kang magtrabaho as a nurse aide someday. Pero bukod po kay Bernalyn, parami na rin po ng parami ang mga dating household service workers o domestic helpers na nag-aaral ngayon ng caregiving. Ayon po sa Department of Migrant Workers, puspusan ang ginagawa nila ng pagsasanay sa mga kababayan nating dati nagtrabaho bilang DH para makapag-aaral ng caregiving, makapaghanap ng trabaho may mas malaking sahod, mas malaking benepisyo at dagdag proteksyon. Makikipag-collab ang Pilipinas sa mga bansang nangangailangan ng mga Pinoy caregiver. Tutulong sila sa pagsasanay sa dating domestic helper na maging lisensyadong caregiver o nursing aide. Kausap daw ng Department of Migrant Workers ang mga bansa sa Middle East. Malaki rin daw ang demand sa Europe. It's happening as we speak, and then as again, Croatia, Slovenia, and now again we are engaging receiving countries in the Gulf states along these lines, and this will also be a major track sa Abu Dhabi Dialogue chairship ng Pilipinas. Sa mga TESDA accredited school, marami na raw naipadalang graduate na dating DH na naging caregivers. Noong panahon pa kasi noon, uso si Canada talaga ang target. Ngayon, since tumatanda na ang mundo natin, so nagsimula lumabas ang Japan, sila. Tapos si Australia, New Zealand. Ngayon, yung Europe, medyo nagko-compete. Bukod sa mga caregiver, may DH daw na may background sa education ang dumaan sa pagsasanay habang nasa Hong Kong at inaasahang babalik ng Pilipinas para maging public school teachers. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.